Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Hi, welcome to Channel TV 0077, Ancient Alien Specialist Medical, Mabuhay Philippines. Magandang buhay Pilipinas. Muli ay sumasa inyo ang programang Ligunpayang Balita na may pusong mapagkawang gawa sa mundo ng balitaan, kalusugan, kaligayahan, kapayapaan, katiwasayan at kagandahan. Ito ang inyong Ligunpayan, Doc Ancient Alien Specialist Juno Caire, mediko, naglilingkod bayan po para po sa inyo lahat. Tungayan po natin ang isa po nating nakalat na balita. Kahapon lamang po ay nakausap natin ang sarili kong tatay. At ito po ang patutuo para po sa ating lahat na wag po tayong pasaway. Wag po tayong lalabas na ng ating pamamahay. Kahit po isang saglit lang. Kung po pwede, pasok agad po sa ating tahanan. Kahit po nasa terrace, wag po nating siguraduhin na wala pong hazardous pollution na malalangha po natin sa emphysema o asthma. Magti-trigger po yan sapagkat hindi po agaran yan nawawala ang toxicity ng plaque sa ating pong baga, sa lungs po natin. Kaya lagi po akong nagpapaalala sa lahat, hindi lang po sa aking pamilya, na kung mayroon po tayong allergy, wag po tayo diyan sa labas, no? Yung iba nga po ay naglalagay pa ng air condition para sa rehabilitation. Wag na wag po, at paulit-ulit po yan. Hindi tayo mawawalan ng oxygen tank, mga kababayan. Magaling ang antidote po natin. Ang acceleration po ng bacteria ay hindi po yan tumitigil. Paranoid po ang ating autoimmune system pagdating po sa emphysema. Pag yan po ay chronic, acute na po yan. So yung pong bubonic po na virus na yan, bacterium, ay kailangan po matonic for a long range of time, no, of awaiting, dissolving this kind of toxicity in our body, no. Kailangan po yan, at hindi po talaga agaran yan matutunaw. Katulad po sa tatay ko, nailigtas po natin at naibsan po ang kanyang pulmonary hypertension. Nagkaroon na po siya ng at least pacify na po yung systematic blood flow ng kanyang dugo sa blood vessel at saka sa tissue sa pamagitan po ng ating antidote. At sapagkat po yan ay totoo namang not irreversible, ayun po ay dulot po ng assassin theory ng ating pong antidote, na lahat po ng plema, saliva, etc., bacteria, yan po ay mapapatay ng ating antidote. Through and through, ups and down, hanggang puso po yan. Talaga namang nag-scrutinize po yan deeply to the inner of our internal organ, pag yan po ay ginalgar natin. Kaya po, pasinaya sa lahat na may mga karamdamang mga asthma, sinusitis, rhinitis, vasculitis, lahat po yan ay talagang kailangan po natin ay meron po tayong antibacterium na antidote, no? Pinapahid, nilalanggas, ginagargle, at syempre may ininom po tayo na samot-saring herbal, no? Kaya po syempre kalawak din po ng ng western medicine yung pong kanilang dilator. So kailangan po natin akap din po natin ang ating siyensya ng mediko ng western medicine. Nakakatulong po yan. Hindi po tayo against sa mga kaibigan po nating bayaning doktor ng ospital. Yan po akap po natin, tulong-tulong lang. Ganyan po ang imahinasyon ng inyong lungkod. Wala po tayong pinapaligan, serbisyong totoo lamang. Yan po ang ating programa. Non-partisan po tayo po ay dual. Lahat po ng paniniwala at mga siyensya ay pinaniniwalaan po ng inyong abang lingkod.
Wag lamang po talaga na tayo po ay pupunta sa lugar na kung saan ay talaga namang devastated ang hangin, no? Pollutant. Kaya po ang Diyos nagagalit din yan, natutuwa din yan sa atin kung tayo po ay laging hindi sumusunod sa tama. Ano po, paulit-ulit na lang tayo. Yung 100 po ng tricycle, delikado yan. 100 ng motor, 100 ng truck, nandun ka, may emphysema ka, yari ka na. Kakaroon ka ng allergen. Ito na po yun. Ito na po yung aking kinakatakutan na lagi po kayong ihihip ng hangin. Puro na lang carbon ang ilalabas natin sa katawan. Kaya wag na wag po kayong lalabas kung kayo po ay sadya namang hindi sigurado compressed area ang ating pong environment natin. Sigurado po kayo, atakin po kayo ng allergy natin. Nako, delikado po tayo dyan. Kaya mga babayan, sa mga senior citizen lalo na, wag po tayong masyadong pasaway sapagkat napakahirap po ng retrieval, gamutan ng emphysema o asthma man. Ano po? Kalimutan nyo magpasyal muna. Mahirap na sa may smoke wheelchair. Mahirap sa mga sasakyan, mga usok na mga tatong. Naku, mahirap yan. Kailangan talaga mawala ng oxygen. Wala na. Kailangan disiplina. Kahilada, vitamin C. Yung kisubdit sa katawan, yung tusok mo sa tiyan. Hindi ka dapat na mapuyat. Hindi pwede kang gumising ng alanghanin. Nagre-repair ang katawan mo pag ikay tulog. Kailangan diretso ang repairment niyan. Pahinga. Pag may stress. Wag masyadong magalaw. Hindi ko pa gusto ang katawan mo, kulang pa yan. Mataas pa ang balikat. Mataas pa ang balikat mo. Kailangan yung kailada mo. Yung gatas mo, mga dalawang beses lang sa isang linggo, pwede na yun. Yan ang tatay ko at niligtas natin sa mga plema, mga saliva. Niligtas natin sa pulmonary hypertension. Nilagyan natin ng systematic blood pulmonary circulation ng kanyang baga at saka kanyang puso. O yan, mga babayan, update, report natin. Okay, maraming pong salamat mga babayan sa pakikinig po at pagtungay ang aming talastasan ng aking tatay na bagamat medyo may pagkapasaway at talagang lumalabas pa rin ng bahay ay talaga namang hindi natin isasantabi na mag-duty pa sa nanay ko na stroke, no? Noong araw po kasi sa dami ng mga manggagamot at therapy, yung aming pong judo talaga namang ganun yata talaga kapag may pera ang mga magulang, no, at mga kapatid natin mamimili sila ng kanilang mga natitipuang mga manggagamot, mga kairo, mga PT. Walang tabi po tayo nung ako po ang bumanat sa nanay ko at talagang ginudo ko. Ang judo po kasi hindi nyo natin yan pwedeng ma-question. Naku, itatapon po namin ang mga kalaban kapag kami po ay napalaban. Kaya po ang medisina na lang ang ginamit ko sa buhay ko sapagkat lalabang ka sa kapwa, martial arts, walang kwenta. Barilan na lamang yan sa noo. Patibayan lang po ng buto sa noo yan. Ganyan po katindi ang aming hangaring magbigay po ng katiwasayan sa mundo. Wala pong gera, walang insurgency, walang karamdaman, walang dialysis, wala lahat kung tayo po ay hindi pasaway sa Diyos.
Yan po ang itatopic natin bukas at baka mamaya po ma-footage natin kung bakit nagkakaroon po ng lindol, tsunami, dialysis, karamdaman, mga kung ano mga pong sunog. Lahat na po ay nangyayari ngayon. Ay ibig po sabihin yan, ginigising na tayo ng Panginoon. Toxic na ang mundo at kailangan natin tumira po sa outer space, sa hangin tayo tumira. Kaya po ang tatay ko medyo na-high blood na naman ako ngayon. Pagka nakikita ko nagkakaroon naman siya ng hyperventilation. Nagbubuga na naman ng hangin, carbon. Ibig sabihin po, carbonated na ang kanyang enerhiya. Kaya po sa may mga karamdaman ganito, emphysema at talaga namang chronic na yan, yung plaki po niya, yung bubonic na nandyan na nagpapatuyo ng inyo pong mga plaki, mga kaugatan dyan sa inyo pong baga, ay nandyan po yan. Ay nako, mahirap po kasi tayo mag-usap about anatomy ng mga karamdaman. Kasi hindi po tayo matatapos magdamag, maghapon. At po mga kababayan, kaya po sana tumawag po tayo, araw-araw po gamutan tayo dito. Ang lahat po ng kasama ng tatay ko na may COPD, chronic obstructive pulmonary diseases ay pumanaw. Sapagkat wala po silang acceleration, wala po silang transmission ng kalaman ng kiss of death. Pag po tayo ay may membro ng katulad namin na mga assassin na mediko, for sure, hindi po tayo give up sa Panginoon. That is the most mistake of intellect. Yung pong ganyang assassination ng mediko. Hindi lang po yung anti-aging, yung aging process. Kundi yung sinasabi po natin na learn about how you die for about 1 hour. 1 hour. And be awakened for about a second. That is tremendously a very terrifying. That is not only by means of I don't know what we call about it, no? Maybe a touch of God that permitted you to be awakened from the dead. Yun lang po ang pwede kong isabi. Kasi po yung aming punishment ng araw ay sadya namang napakalagim po kung sa Tagalog, no? Kaya hindi lang po yan spirituality. Astral projection po yan. Hindi lang, lumampasan po kami sa spirituality. Wala pong bisa ang spiritual sa lugar na yung dimension. Mabuhay Philippines!